Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 16 hanggang 22. So mga kapwa ko Virgo, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga kapwa ko Virgo ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the High Priestess. Lovely. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Wands. Wow. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Cups. Wow. 111. Talaga namang you're on the right direction. So congrats, congrats, congrats. Nakita ko dito new path, new beginning, new opportunity, new money, pwede rin, or a new door para sa'yo. So congrats, congrats. Mamaya, naku, buksan natin yan, pag-usapan natin in detail mode. In your near future, meron po kayong the Nine of Wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Two of Cups. In your fortune, meron po kayong the Six of Swords. Yehey, napakaganda. In your divine messages, meron po kayong the Magician card. Woo, manifestation coming in. Talaga namang napakaganda nito para sa ating lahat. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, maraming salamat po sa bawat hindi pag-i-skip ng ads ninyo. Malaking tulong po sa akin yan sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you, thank you, thank you po. Ganoon din po sa bawat like and comment, malaking tulong din po yan. So, in the background of your reading, meron kang, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Virgo, kapag lumalabas si Nine of Cups, time mo na to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, mag-wish ka na dyan, kasi yung wish mo, abot kamay. Okay? This is a big indication para sa ating lahat na kaya nating maabot yung mga gusto natin. We have the power. You are the magician today, okay? You have the power para mag-get luck mo, talagang makuha mo, no? Ma-achieve mo yung bagay na gusto mo. Tingnan mo naman, 111. You're on the right path to your victory, to your wishes, to your manifestations, to your fulfillment, okay? So, tanungin kita ngayon, mga kapwa ko Virgo, ano ba tong wini-wish mo na gusto mo na makamit ngayon para magkaroon tayo talaga ng katuparan sa mga bagay na gusto nating abutin? Narinig ko rin dito, Virgo, sinasabi dito ng yung spirit guides na dapat daw lahat ng action natin mula ngayon, lahat ng kilos natin from now on ay patungo sa katuparan ng ating wish. Ano ibig sabihin nun? Dapat daw whatever your decisions are, kung ano man yung kilos, hakbang na yan, dapat papalapit sa ating mga wishes. Example, pangarap mong makabili ng bahay. So dapat lahat ng action mo ngayon, ang lagi mo iniisip, ay, kailangan pag ginawa ko to, papalapit to doon. Mag-ipon, magkaroon ng tamang budgeting, o kaya naghahanap ka na ngayon ng mga broker, mga ganyan. Natingin-tingin ka na sa iba't ibang subdivision. We need to make an effort papalapit sa ating fulfillment para salubungin daw natin yung ating mga dinadasal. Okay? Good to para sa'yo. So, in your card of the week, meron kang courage. Yes, courage lies within you. You have the power to overcome anything. Anything. Sabi dito, para talagang matupad ang ating mga wish, tapang ang kailangan natin. Okay? Especially, in your core energy, meron kang the Ace of Pentacles. Sinasabi dito na, huy, may binibigay sa atin ngayong linggong ito si God na pagkakataon or chance. Maaring tong chance na to, ang susi for that big goal. Tingnan mo, merong arko, di ba? Yung arko na yan, yung daan doon patungo sa mga malalaking mountains. At yung malaking mountain na yan, yan yung simbolismo ng mga pangarap mo. Mga bigger goals in life. So sabi dito, yakapin natin yung paunang susi or paunang pintuan patungo doon sa ating fulfillment. We have a really
an opportunity para umangat or lumago. Narinig ko dito sa ma-view parang babayaran na or magkakaroon ka na ng pera bilang puhunan para pang-andar sa ating mga gustong gawin. But most definitely, may darating sa ating blessings na hindi natin dapat palagpasin. Okay? Very important ito. Clarify natin. Ace of Pentacles being clarified by you have the Queen of Swords. Wow. Sabi dito, Virgo, tinatawag tayo ng ating spirit guides na maging decisive. Okay? Dapat daw, ngayong linggong ito, kapag dumating yung offer o kapag dumating yung pagkakataon, kailangan daw tayo ay go-getter, palaban. And we need to decide. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng hindi ako sigurado, hindi pwedeng takot. Panahon to para harapin natin yung potensyal na bukas para sa atin without doubt, without fear. Sabi dito, kailangan talaga pag hiningan ka ng chance to decide, kailangan harapin ito at mag-decide ka. Okay? Wala nang time para sa laro-laro, sa paiba-iba. Wala nang time para sa paligoy-ligoy. We need to be serious pagdating sa paghawak natin ng bagong blessing na ito. Kasi posible siya eh. Posible siyang mapalago, mapadami para sa future mo eh. Kaya importante ngayon Virgo, alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo yung ayaw mo, alam mo kung gaano mo papahalagahan itong bagay na ito na hindi mo siya i-take for granted. Okay? So this is the start for you to really aim high, be serious for the next 6 months, for the next 6 years, no? Para magkaroon ng magandang bunga ang lahat ng ito. Kumbaga, yung punla, itatanim ngayon, nasa kamay mo siya, at kailangan talaga matalino ka this time kung paano mo siya hahawakan. Okay? Important yan. So good luck and congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the High Priestess. Sinasabi dito na pagkatiwalaan mo ang skills mo. Alam ko may duda ka, may kaba ka na parang, paano ba to? Sure na ba? Paano ko ba to panghahawakan? Yes, alam mo kung gaano siya kahalaga. Alam mo kung ano yung pwede sa kanyang gawin. Pero syempre, tayo mga Virgo, dapat sigurista tayo, di ba? We're very, very detail-oriented. Kaya kapag yung mga bagay sa buhay natin ay medyo parang uncertain or malabo, nahihirapan tayong sumulong. Or we're very undecided and we don't want to make a move, di ba? Pero sabi dito bilang paalala, trust your ability. Trust your instinct. Ramdam mo to eh. Maramdaman mo na dapat ko nang itulay, dapat na akong humakbang, dapat na akong magsalita, dapat na akong kumilos. Maramdaman mo kung kailan yan gagawin. Kaya importante, pakinggan ang sarili, pakinggan ang puso para alamang dapat ikilos. Okay? Clarify natin siya. High Priestess being clarified by you have. So mga kapwa ko Virgo, kamusta ka? How are your day today? Maulan ba sa inyo? Mabagyo ba? Dito sa amin medyo maulan, okay? High Priestess being clarified by the Knight of Swords. Yes, sabi dito ng iyong spirit guides, sa pagdating ng isang magandang balita o sa pagdating ng isang responsibilidad or aaksyonan, alam ko na baka hindi ka kumilos, baka hindi mo aksyonan or hindi mo gawin. Pero sabi dito, huwag daw sayangin yung pagkakataon eh. Parang ito na yung chance mo para maging masigla, lumaban, habulin yung pangarap natin sa kabila ng mga uncertainty or hindi ka sigurado. Just believe in yourself. Kayang-kaya mo yan. Kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, kaya mo yan. And chase it. Fight for it. Sabi dito, huwag mo daw susukuan yung isang bagay na alam mong para sa'yo. Okay? Very important ito. Good luck. And may tiwala ako sa'yo. Ako ay may pananalig sa'yo na magagawa mo to hanggang dulo. Okay? Congrats and good luck po. In what you need, meron kang Ace of Wands. Kailangan mo daw dito, Virgo, talagang siguradong plano. I'm seeing here, sabi, meron kang idea eh, meron kang paraan. At some point, naplano mo na to sa isip mo eh. Parang napaghandaan mo na or na-breakdown mo na. And ang kulang na lang action. No? Kulang na lang talaga yung hakbang moving forward. Sabi dito, maging confident ka daw sa iyong sarili.
You have an idea, you have a plan, pero hanggang ngayon nasa isip lang. Sabi dito, huy, kilos-kilos, hakbang-hakbang. It's time for us to make a drastic change or make a concrete move kung talagang gusto nating magkaroon ng positive change ang ating mga buhay. Nakita ko dito, dapat makabago. Hindi pwede yung ginawa mo na before, gagawin mo ulit ngayon. Para narinig ko dito, alam mo na ramdam mo na na parang yung before hindi gumana, walang pinatunguhan, ekis na ekis, no? So ngayon, kailangan mo mag-isip na mga bagong bagay, bagong diskarte, bagong paraan, bagong plano, para this time around, talagang matumbok mo na, wala lang aberya, diretso ka na dun sa wish mo. Okay? So clarify natin siya. Ace of Wands is being clarified by the Three of Cups. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, I'm hearing kulang ka sa kulang ka sa kumpiyansa dahil parang you feel so alone, you feel so helpless, na parang you want support from other people and hindi nila to binibigay sa'yo. Nakita ko dito na you need to find the right people that will support you without judgment, na parang hindi ka kinakahiya or hindi dinadown yung idea mo. Sinusuportahan ka no matter what, walang question, ganun. So, sabi dito, para magkaroon ka ng lakas ng loob na ilaban yung isang plano, surround yourself with the people that will understand you. The people na ano man ang mangyari nandiyan sa tabi mo. Maaring family member ito o kaibigan or kapatid or lover mo, pwede rin ganyan. Sila yung kakapitan mo sa oras ng kinakailangan. So nakita ko dito na kapag sinubukan mong itawid yung isang plano or isang idea, talagang makakatagpo ka ng mga taong nandyan para pataasin yung moral mo, pataasin yung spirit mo, at palakasin ang loob mo. So, surround yourself with the right people na talaga naman magbibigay sa iyo ng mga tamang suggestion, tamang payo para mas mapulido mo yung ginagawa mo. Okay? Very important yan. Kumbaga sabi nga nila, the people around you can also change our life and can also ruin something, di ba? So, piliin mo yung mga tao sa paligid mo, Virgo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, yes, yung matagal mo nang dinarasal sa puso mo, parang dumating, no? This is all about you praying for it to happen, eh. Narinig ko talaga meron kang minanifest. Meron kang winish, di ba, Virgo? And nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang dismayado ka na na parang ano ba yan? Ang tagal naman. Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko para lang matupad to. Parang ganon. So now, the universe is giving you the assurance na may papasok sa life mo. Maaring new friend, new boss, new coworker, new kaibigan, or lover, pwede rin. But this new thing na papasok sa'yo, maaring blessing talaga to, ay magbubunga ng pagkakataon para sa'yo. At chance for bigger doors. At chance for bigger opportunity. Kaya sabi dito, huwag kang matakot. Ramdam ko yung halo-halong emosyon mo na parang, hala may bago, susugod ba ako pero teka nakakatakot ata, wag na lang. So, pabago-bago ka nang naramdaman, well, tao ka lang naman, normal yan. But now is the right time for you to really value kung ano yung darating. At huwag na huwag ka nang papadala pa sa mga takot mo. You need to keep the eyes open, your mind clear para sa importansya ng blessing na ito. Kasi kung lahi kang papatalo sa puso mo, sa naramdaman mo, baka masayang yung pumapasok, 'di ba? So we need to really kalma ka lang, relax ka lang. Alam ko nag-overthink ka, alam ko nag-overanalyze ka ngayon. Ang isipin mo na lang kung ano yung ganda ng bagong papasok at huwag ka na masyadong mag-isip pa ng nega. Okay? Clarify natin to. You have the Page of Pentacles. Yes, talaga yung papasok dito para daw hindi ka mahaluan ng masyadong takot, kaba, alinlangan, or overthinking. Aralin mo daw kasi. No? Siguro kaya ka nahihirapan, kaya ka takot kasi nga marami ka pang dapat asikasuhin or hindi mo masyadong gamay yung ginagawa mo
Kaya ka parang kabadong-kabado. Pero sabi dito, give it time, give it a space, and also mag-effort ka daw para kilalanin o kaya para pag-aralan yung bagay para hindi ka natatakot ng ganyan. So, if you could just give yourself a lot of effort na pag-aralan yung sitwasyon o yung taong to o yung gagawin mo, doon mo daw marirealize na parang, ay, bakit ba ako matatakot? Ay, bakit ba ako nag-alangan? Ay, bakit ba ako nag-overthink? Eh, kaya ko naman pala. Okay? So, this is your chance to really study it. Pag-aralan, pag-aralan, pag-aralan para hindi ka mangamba ng ganyan. So that you will know kung ano yung mga dapat mo mapanghawakan. Okay? Very good for all of us. In your near future, meron po kayong the Nine of Wands. Sabi dito, in the near future, ramdam ko yung kayod mo, ramdam ko yung pagod mo, at saka yung pagsusumikap mo na matapos yung isang bagay. Kaya po yung pinapaalalahanan to don't give up. Okay? Kapag nakuha mo na yung unang susi, papasok doon sa mas malaki pang pintuan or mas malaking opportunity, keep your mind clear for the intentions. Dapat alam mo kung para saan to, kabisado mo kung ano yung magandang dulot nito for you and your family. Kumbaga, yung mga ugat or dahilan will be your fighting spirit factor. Na parang, ay, hindi ko to bibitawan, ay, hindi ko to susukuan kasi alam ko kung para saan to. Para sa mga pangarap ko, halimbawa, makabili ng bahay, mabayaran yung utang, mapag-aral yung mga anak, o mapagamot yung mga dapat mapagamot, o kaya magkaroon ng better future, o kaya for my retirement, ano. So, kapag naisip mo yung mga dahilan, lalakas pa rin ang loob mo. Tatapang ka pa rin. Hindi ka hihinto, susugod ka, lalaban ka, kahit na maraming mga bagay ang hindi sigurado. Okay? Kasi alam mong, kumbaga parang ikaw lang inaasahan ng lahat, sa'yo lahat kumakapit, kaya wala kang ibang choice kundi mas maging matapang at mas maging palaban. Okay? Nakita ko rito in the near future, meron kang ipapaayos sa bahay or meron kang inaasikaso about something sa bahay. Whether may pinapaayos, pinapagawa, pinapakumpuni, parang ganon. So, congrats po, okay? Kaya wag ka masyadong ma-overwhelm. Relax ka lang, everything will be fine, everything will be okay. Wag mo masyadong dibdibin yung mga dapat mong ayusin. Kayang-kaya mo yan, okay? The Nine of Wands being clarified by, meron ka palang 9-9 here, oh. So, angel number 9 is actually reflection. So, sabi dito, magbalik tanaw tayo sa past para makita natin kung ano yung mga bagay na dapat nating pagtiisan, akayanin, hindi bumitaw. Kasi pag na-realize mo na, ay, ang layo na pala narating ko, bakit ako mag-give up ngayon? Ay, tinan mo oh, ang ganda-ganda ng buhay ko ngayon, so bakit ko siya susukuan? Parang ganon, okay? So, you need to reflect, you need to look back to see na itong bagay na to ay dapat ko pang kapitan, pagsumikapan, wag sukuan. Okay? Nine of Wands. The Wheel of Fortune, yes. Dahil daw hindi ka sumuko, dahil you continue giving your all, tingnan mo naman, your destiny will change. Your luck will change. Your life will definitely change for the better. So, kakapit sa iyo ang swerte, kakapit sa iyo ang magandang kapalaran kapag daw hindi ka sumuko sa isang bagay. Okay? Kaya mo yan. Eventually, things will change. Gagaan din ito at papabor sa iyo ang outcome. Okay? Good for you. I-claim mo to. The Wheel of Fortune is mine. Talaga namang suswertuhin ka. Okay? In your challenge, meron kang addiction and self-reflection. Sabi dito, kailangan daw mag-reflect tayo. Sabi ko nga sa inyo with 9-9, talagang magbalik tanaw tayo. Ano yung mga bagay na mali nating ginagawa? Ano yung mga bagay na tama naman? Pwede nating ituloy. Ano din yung mga bagay na asungot lamang or basura sa life natin na continue pa rin natin kinakapitan pero yun pala dapat na nating itaboy. Okay? So, pag nag-self-reflect ka, magiging aware ka sa mga tama at mali sa buhay mo at panahon to para linisin yung mga mali at i-keep ang improvement natin. Okay? You also have addiction. Nako, meron ka daw kinaka-addikan ngayon, Virgo, na dapat mong i-menos-menos lang, no? Halimbawa, inom-inom, bisyo, paggastos online or maling paghawak ng pera o kaya labi sa panonood ng mga online shows, ganyan na medyo kinakapos ka na sa tulog, baka ganyan, no?
So kung ano naman yung kinakaadikan mo na medyo sumisira na sa araw mo, bawas-bawasan natin. Hindi kita pinagbabawalan dahil buhay mo naman yan. Pero ito'y malaking warning to really lessen something that is excessive na. Okay? Para magkaroon ka pa rin ng moderation sa life mo. Okay? So, in your challenge, meron kang the Two of Cups. Nakita ko rito, Virgo, this week, ang challenge sa'yo ay communication. Pag-uusap. Kailangan to ng tapang. Kasi minsan, pinapangunahan tayo ng ego, ng pride, ng init ng ulo. Naku, tayo mga Virgo, perfectionist tayo, di ba? So, we always want things to be done the way we envision it. Di ba? Kung ano yung plano natin, idea natin, naisip natin, gusto natin ganong paraan siya maganap. And in reality, we need to accept na hindi laging ganon. No? We need to adjust. We need to communicate. We need to compromise. Yan. Narinig ko dito, compromise. Pag hindi pabor sa'yo, makipag-usap ka para makita mo kung ano pa yung pwedeng paraan. Makipag-kompromiso ka. Okay? Hindi pwedeng lahat ng gusto ko tama o lahat ng gusto ko masusunod. Ganon din sila. Kaya kailangan mag-usap. Pwede rin sa partner mo to o sa lover mo o kaya sa katrabaho, no? So, tandaan mo, Virgo, ngayong linggo, makikipag-usap ako para walang problema, para walang gusot, para hindi masira ang linggo ko, kailangan ko makipag-usap ng maayos. Okay? Para lahat ng malabo ay luminaw. Two of Cups. The Five of Cups. Yes, it's all about you moving on from the past. Kumbaga kung ano man yung hinanakit, mga galit, problema, issue, handa mo siyang kalimutan at pag-uusapan nyo ngayon yung paraan para makapag-move on na. Whether sa karelasyon mo to, o sa trabaho, o sa ka-business partner mo, o kaya sa negotiation or agreement, you are ready to lift the heavy burden para lang matulay or matapos tong issue. Parang ganon. So, napakalaking payo sa'yo ngayon, Virgo, to really forget mo na ang past. Ha, move on din. And then makipag-usap na, mag-ugnayan na. Okay? In your fortune, meron kang passion and pleasure, savor your life. Sabi dito, kung nag-work ka everyday, magkaroon ka rin doon ng time to recharge, to have fun. Narinig ko dito with the Ace of Wands and the Three of Cups, parang sinasabihan ka na sa mga lakad mo, kailangan palibutan mo ang sarili mo ng mga tamang tao na talaga namang happiness, fulfillment, love ang dulot sa'yo. At iwasan mo na yung mga taong puro issue lang ang dala. Okay? You also have stepping into power. You are strong beyond measure. Yes, malakas ka, magaling ka para abutin ang mga pangarap at mga manifestation. You can do it, you can achieve it. Okay? In your fortune, meron kang the Six of Swords. Sinasabi dito na this week, makakapag-move on ka na from something. Okay? Meron ng lalarga, meron ng gagaan, meron ng bibilis. Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, meron kang nakabinbin na mga papeles, or dokumento, or meron kang hinihintay na umandar kasi nga naging stuck nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Makakaasa ka, Virgo, na this week, dedire-diretso na yan. Wala nang antala, wala nang problema, lalarga na forward. Okay? So, congrats po. Nakita ko rin for some of you ay talagang babiyahe na, no? Lilipat na ng bahay, lilipat na ng kumpanya. You're going somewhere that is peaceful, fulfilling, and satisfying para sa'yo. So, ngayon nakita ko dito na meron ka ng lakas ng loob na iwanan yung isang bagay and then yakapin itong bagong opportunity, new road, new destiny para sa'yo. So congrats, congrats. Huwag kang matakot ngayon. Panahon talaga to para mag-grow na tayo at yakapin natin yung para sa atin talaga. Kaya importante maging matapang ka sa pag-forward natin ito. Sa mga may hinihintay dyan, naku, napakaswerte mo. Makakaandar ka na. Hindi ka na stuck. Six of Swords. The Nine of Wands. Talaga namang this time around, wag ka daw sumuko, eyes on the prize, eyes on the target. Ito na yung simula. No? So don't give up, push forward, ilaban natin yan. Mag-try pa daw ng isa, no? Meron ako narinig for other Virgo dyan, sabi, mag-try ka pa ng isa pang beses. Isa pa, subok pa, one more chance, one more try. Naku,
Parehong pili ka lang ng Star Cinema, no? One more chance, one more try, ilaban mo daw at talaga namang makakalarga ka na. Okay? So congrats, congrats. Claim mo to para sa iyo yan. In your divine messages, nothing is yet set in stone. Yes, walang nakataga sa bato. Kaya kung naghihirap ka ngayon o problema ka ngayon, don't worry. Things will gradually change para sa'yo. Okay? You also have confidence is your key to success. Sabi dito, maging confident ka lang. Yes, sa gagawin mo, kayang-kaya mo yan. Okay? Especially here with the Magician card, sabi dito, now is the right time to move. Ready ka na daw and you have the ability, the skills, the experience para to pa rin tong bagay na to. Kaya, kapag dumating yung offer, kapag dumating yung new fulfilling or emotional blessing, dapat confident ka na yakapin to at simulan yung hakbang. Now is the right time for you to move. Okay? Meron po sa inyo, meron kang minanifest before na ngayon matutupad. Okay? You are now ready to take on the challenge and to journey this new adventure forward. Okay? Napakaganda po. Clarify natin siya. The Magician card is being clarified by the Eight of Swords. Ayan. Lumabas din yung ating mga takot, yung ating mga overthinking, overanalyzing. Imbes na gawin mo na lamang, pinaproblema mo pa kung kaya ko ba, marunong ba ako, fulfilling ba to, matatapos ko kaya, pinapangunahan mo ng mga takot mo. So anong payo dito, Virgo? Don't self-sabotage, okay? Just do your best. Kayang-kaya mo to. Huwag ka masyadong mag-isip ng problema or ng negative. Just go for it. Do your best. Everything will be fine. Okay? Ang outcome mo to, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have casket, someone going out of your life or the end of a situation. Yes, talagang meron ng matatapos na bagay, mapufulfilled ka din sa ending nito. You have fly, a period of ill health and depression. Paalala to sa iyo, Virgo, to take care of your health, okay? Matulog kung kailangan matulog, magpahinga kung kailangan magpahinga, and don't dwell to negativity. You have bow, you are highly thought of. Marami pong tao sa paligid mo ang mataas ang tingin sa'yo. Talagang they are seeing you as a leader. May potential ka daw, kaya wag nang pagudahan pa ang sarili. You have turkey, someone is behaving stupidly. Meron daw pong tao sa buhay mo ang tatanga-tanga or engot-engot. Hayaan mo siya. Wag mo nang i-big deal. Let it go. Wag mo nang pansinin pa. Okay? In your outcome for Feb 16 to 22, meron po kayong the Five of Swords. Panahon na to, Virgo, for you to stand up for yourself. Tama na yung pagpapakamartir, tama na yung pananatili mo sa isang bagay na hindi ka na masaya, na parang sobra ng toxic or hirap ka na. Pick yourself up and move on. Hindi worth it lahat ng hirap na yan. Hindi worth it lahat ng mga pasakit na yan. We need to really stand up for ourselves and chase our goal, chase our happiness at katahimikan ng buhay. Okay? Sabi dito, gamitin mo na lang lessons learned, lahat ng napala mo doon, and then let's move on. Okay? Sabi rin dito, iwas ka sa mga drama, iwas sa issue, iwas ka sa mga gulo-gulo, find the people na talagang para sa'yo. Okay? Five of Swords being clarified by the Six of Wands. Yes. Sabi dito ng yung spirit guides ay we need to really find the way para maging victorious tayo, no? You have 9 here, reflection and also release. Pakawalan natin, Virgo, yung mga bagay na hindi na talaga para sa atin. And then, doon daw tayo totoong makakaramdam ng totoong tagumpay. You've been keeping, pilipilit mong yakapin yung isang bagay na talagang nahihirapan ka na eh. At ngayon, pag nabitawan mo yun at mag-focus tayo sa talagang para sa atin, doon ka daw talaga makakaramdam na parang, ay, this is for me. Ay, itong pintuan na to para sa akin talaga to, yakapin ko na. At doon ka talaga totoong magiging victorious moving forward. Okay? So, Virgo, ito po ang inyong February 16 to 22. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.